electronics class. So, what to expect in this subject or in this class? What to expect from me, and what should I expect from you? What to expect from me is, as much as possible, I want this class to be as interactive. Um, Interactive meaning I want your reaction, no? Mga reactions. I want to have your full attention during class, even though online. Pero parang hindi naman tayo pure online lang talaga. We will also have our face-to-face classes, especially when we will have our quiz, and also pag may mga ano tayo, pag may mga laboratory activities tayo. And also, wait. And also pag may ano tayo, pag may mga mga laboratory activities and mga kailangang mga reportings and such like that. And also, uh, I want this class to also be fun as possible. Fun because mas madali yung matututunan if you're having fun or if you're enjoying the class, because our emotions are, o para bang our memories are based on emotions. Oh, di ba? So, fun lang, chill lang. Hindi naman chill talaga. uh, as much as possible, you have to do your best, and I'm also doing my best as a teacher. And yun lang, just enjoy. Don't be parang huwag kayong maging ma-stress out sa college life ninyo. 'Di ba? So yun lang mga expectation, mga general expectations. But mga expectation or mga topics talaga to expect are these topics. So as usual, there's an introductory class. So I'm also going to talk about discrete control input and output devices that include switches, mga relays. I'm also going to talk about thyristors, transistors devices, mga diocs, SCRs, triacs, CJTs, PUTs, more on mga transistor devices, mga ginagamit din sa switching. I will discuss to you about its characterization, on how to characterize it, siguro ang mga minimal computation lang, hindi talaga yung unlike sa mga circuit theory talaga. Although may mga ano pa lang din, pero usually based lang din sa configuration lang din ng mga ano nito. Ah, Configuration ng mga ginagamit ng mga components na to. Pero don't freak out. I know some of you are having a hard time na sa circuit theory, pero siguro mga ibang mga formula based lang din, pero okay lang din. So electronic sensors and devices, you will learn more about this. And I think most of you have already learned siguro sa OJT nila or sa mga previous klase nila yung mga different types of sensors and devices, especially if nag-microprocessor na kayo na subject. So if nakapag-OJT na kayo, meron na kayong idea nito. So analog process control and sensors, mga hydraulics, ito yung actuator devices, mga hydraulics, mga ginagamit sa mga pressure sensor, something like that. So we also have our PLC, programmable logic controllers. Hindi naman talaga purely programming lang. May mga flowchart din, and also mga minimal programming lang din. So ayun, PLC applications. So ayun, I'm also going to have a parang laboratory activities na gagawin para sa inyo. So this will be our grading system, mga resources muna. So dito ako kukuha ng mga resources kung saan galing yung mga klase and mga quizzes ninyo. Pero hindi dito limited yung resources. Pero don't worry, if I found out na pwedeng itong resources na to, I also share it to you guys sa ating group chat or sa ating gagawa rin ako ng group natin sa Facebook group natin para synchronize ba? Or para makita ko yung ma-post para hindi naman matabunan sa group chat, 'di ba? So ayun, magpo-post din ako ng different resources kung saan galing para naman if ever magki-quiz ako,
magmi-midterms, mag-ano ako ng mga exams, hindi kayo masho-shock na saan ba galing 'to, 'di ba? At least may ano kayo, may mapapag-practice-an kayo. Hindi na completely new yung mga problems talaga. So ayun. Grading system, quizzes and assignment 20%, attendance 10%, laboratory activities 40%, midterms and finals 30%. So midterms and finals are only 30%, so madali siyang kumbaga ano lang, madaling maipasa ang subject na 'to for me. Kasi 30% and 10% na yung attendance, quizzes and assignment 20%, and laboratory activities are a group activity, so 40%, and laboratories activities are face to face. So I'm also expecting to have parang yung output nyo is not just an output, but I want you to defend it for me to know how parang in depth yung nalalaman ninyo sa ano during the activity. Pero considerate naman ako. Considerate, no? Nagko-consider. So ayun. As much as possible, if kaya niyong ma-flat 1 na subject na 'to, go for it. Sino ba dito yung mga running for summa cum laude, meron ba dito? Taas kamay, mga achiever, mga summa, mga magna, mga kuma. Ay, mga kuma, guys? Mga kumakandidato o kumakandidatong SK. Anyway, 'pag ano, tawag hello. Anyway. So, I want your full attention lang din guys dito sa subject na 'to. Hindi ko kasi alam 'pag nag-o-online tayo, hindi ko alam if nakikinig ba kayo sa akin or hindi, 'di ba? Parang by faith na lang, by faith on the back of the camera sa ano, if nakikinig kayo, 'di ba? Ang pangit naman makipag-usap sa mga picture na hindi gumagalaw, naka-smile lang lagi, 'di ba? Ang weird, medyo masyado. So, ayan lang guys. So, kung medyo na-awkward lang ako, pero if puwede naman i-open yung camera ninyo, much better. Para naman nakikita ko, nakikinig 'to si ano, nakikinig si Janice, nakikinig si Margaret, 'di ba? Si Zorina. Hindi ko man ma-memorize yung mga pangalan ninyo, pero hopefully, if ma-meet tayo face to face, I can know ano, parang makikita ko mga mukha ninyo, "Uy, okey pala 'to siya," 'di ba? Oh, ayun lang guys for the grading system. And ano ba? So wala bang mga violent reaction sa grading system natin? Or ano ba, meron ba kayong gustong ipalit diyan? Gusto niyo bang gawing 70% talaga yung midterms and finals? Kasi parang pinaghirapan niyo, 'di ba? Gusto niyo bang gawing 50% yung ano, midterms and finals tapos 10% lang yung laboratory activities? Ay, grabe namang 100% attendance. Flat 1 na kayo lahat niyan, 'di ba? Pero hindi naman. Attendance are just parang a proof of ano, wait lang, may pusa kasi dito, pusa. Attendance is just parang ano, parang a proof of you're doing something na pero it's not your total effort. Kasi it might be that you're there, but mentally you're absent, 'di ba? So, it's not a parang basis of all the gradings, 'di ba? So, as much as possible gusto ko nga flat 1 lahat, 'di ba? Para ano, pero may ano din talaga, hindi naman kumbaga nasa sa inyo 'yan kasi kung lahat kayo nagpupursige, 'di ba? So, ayan guys, so kung walang violent reaction, kung may mga tanong kayo, wala bang tanong regarding the resources, mga grading system? I think yes, Janice. I think based sa student handbook, the usual na mga consecutive 5 days na warning lang, 'di ba? Pero tingnan ko muna yung check ko muna. Pero I think it's 3 and 5 days, parang ano na yan siya.
ground for parang warning lang, 'di ba? Pero I think hindi naman ako mag-aano kasi nasa grades naman, 'di ba? Yo ayun. Kasi nung college ako medyo ano rin ako, eh, para bang kung mag-a-absent kayo, puwede naman kayong mag-ano, mag-ask ng permission sa akin if valid yung reason. Like if you have other extracurricular activities, kung pupunta kayo ng ibang lugar para gawin yung mga halimbawa nga kung nag-e-SK kayo ngayon dito, 'di ba, may meeting kayo sa SK, may project kayong mga ano, basketball court, 'di ba, or may hearing kayo sa Senate 'no, 'di ba? Hearing yung mga confidential funds. Grabe naman. Pero 'di ba, puwede considerate naman ako. You just have to ask permission. Halimbawa, if nag-o-OJT pa kayo, you just, ano, parang ask lang din sa'kin. Ayaw ko lang naman din yung parang wala akong naririnig coming from you, pero ano pala, anong tawag dito, laging absent ng absent. Tapos 'pag ano, sa quizzes, uy, parang nandito siya na-quiz ngayon, may score siya sa quiz pero wala siyang attendance. Parang pero affected din kasi 'pag ano, halimbawa, absent ka nito, so you don't know kung kailan tayo magki-quiz or ganyan, 'di ba, affected pa rin. So as much as possible, kung mag-attend kayo ng klase, attend sana dapat, 'di ba? And and yun din nga, I wanted this class to be as fun as possible para naman hindi siya boring na parang ang boring naman ng klase nun, ayaw kong pumasok. Because relate ako diyan during college, I don't want to ano, parang, I don't want to go into that class kasi boring nga, kasi lalo na 'pag matanda yung teacher, 'di ba, gaganon-ganon. Inaantok na ako lagi. So ngayon ako naman ang magsasalita, hindi talaga ako aantukin, 'di ba? And ayun. So, study tips, I'll give you also study tips, 'di ba? May pa-study tips si sir. Bakit kaya, 'di ba? So, I want to share these study tips from you. Actually, nasabi ko na nga kung ano yung study tips ko. Just enjoy the class and just enjoy while you're studying. Or if you wanted your notes to put a lot of stickers on it, pwede, 'di ba? Isa 'yan sa mga tips ko. Like ako, favorite ko Naruto na anime. So my notes have a lot of ano, parang has a lot of mga Naruto stickers. So ang ginagawa ko kasi parang 'pag ini-enjoy mo kasi yung ginagawa mo, mas madali mong maalala. Kaya kasi nga sabi ko kanina, your emotions are based on your memories are based on your emotions. Like when I asked you if I ask you ano, ano ba yung pinaka-memorable mong, moments, pinaka-memorable na events na nangyari sa buhay mo? Hindi mo sasabihin yung mga normal na ginagawa mo sa buhay, kumakain ka, yung parang naglalakad ka. Ang maalala mo talaga yung it's either yung pinaka-happy ka or yung pinaka-sad ka. Anong tawag dito, or very traumatic na ano, because your memories are based on emotions. So 'pag walang emotions ka na nagsa-study, parang gano'n lang, 'di ba, emotionless, parang ano lang. So wala din siyang mai-imprint sa brain mo or sa memory mo. So if you're enjoying it, mas madali mong ma-memorize. If magko-color-color ka sa handouts niyo, go. But if you have other study tips, you can do that as long as you're enjoying it, 'di ba? Ayun lang. So, chill lang. Hindi naman yung parang, nagse-stress out ka. And yung subject na 'to hindi naman stress out, nase-stress lang naman ng mga estudyante dahil sa teacher, 'di ba? Gusto ko rin kayo ipa-stress guys, hindi, joke lang. Hindi naman. Gusto ko nga ano, kumbaga ma-learn kayo. And I also wanted you to ano, parang to really learn this subject because at the end of the day, if pupunta na kayo sa mga sa corporate world, parang ang daming application with regards sa halimbawa PLC, very in demand ang PLC ngayon, in terms of the sensors and devices, mga employers really parang tinitingnan nila talaga how deft you are in terms of mga SCRs, PUTs, 'di ba, or mga sensors and devices. 'Yan, tinitingnan nila 'yon. So, I also experienced that while, yung nagtatrabaho pa ako sa corporate world. Marami talaga all about sensor, mga PLC, mga controls and automations, 'di ba? Ayun. So, kaya gusto ko ma-learn niyo talaga 'to. So, hindi lang yung parang you wanted to pass this class for the sake of passing lang, for the sake of
may na at the end of the day, pagka-graduate kayo 'di ba parang, "Uy engineer, may hope na," 'di ba? Pero yung engineer na may kakabuga sa world, 'di ba, mga scholar ng bayan, naks. So, scholar ng bayan, mga SK. Baka parang may sakit ng loob sa mga SK, 'di ba? Anyway, wala naman. If you're a student leader, much better. I'm also very active during, parang during my college. Active ako sa mga extracurricular activities. I do mga sumasali ako ng mga tournaments pa, mga gano'n. So, if ano kayo diyan, if sali kayo, ano naman ako, parang, supportive naman ako. 'Yun lang, magpaalam lang ng maayos. Supportive ako diyan kasi I'm also like that. Marami kayong matututunan din. Kasi the real world is not just about how in-depth you learn about this subject, but you need also to learn mga social skills, mga work ethics, and you can learn that outside of this subject, outside of this course. Yung electrical engineering, hindi naman nagtuturo sa inyo ng mga business 101, how to do mga communication skills, 'di ba? So this is just a parang ano lang, mga general tips on you kasi kasama din siya sa when you go into the real world, 'di ba? So on how you present your ideas or how you pitch your project. So ayun lang guys, wala bang tanong? Wala bang mga violent reaction diyan? Mahina ba boses ko, malakas ba boses ko, pangit ba boses ko, ano ba? Ano bang gusto niyong boses? Falsetto? Wala bang tanong sa schedule or ano ba? Hello, wala ng tanong? So, if wala na, regarding sa schedule, gusto niyo bang so anyways guys, I think kumpleto ba kayo dito ngayon or hindi? So if naman, if yung mga wala, kayo na lang yung mag-ano sa kanila, mag-relay ng information if may mare-relay ba talaga. I just want you to meet right now, parang makipagkilala lang, meet and greet ako in dance party. So, ayun lang guys, yun lang for today. We will start our class next week, formal class. So 6 hours talaga, 6 hours ba 'yun? Oo. So get ready sa ninyo. Natasha, do you have a question? Sir, question lang po, 'pag ganito ko kaaga plus face to face po, okey lang po ba 'pag ma-late po ng konti? Okey lang naman. Siguro late ng konti, gaano ba ka-konti 'yan? Like Mga mga, po, 'pag 8 um, po sure na po siguro. 8, mga 1 hour, 'di ba? Pero anyway, hindi naman ako siguro, ayun okey lang. Ah, Alam mo namang Maynila traffic din talaga, 'di ba? Mga train pa hindi pa nasusunod yung schedule lagi, lalo sa PNR, 'di ba? So, okey lang din naman, pero, gawin naman natin yung best natin din na maging maaga din. Pero yung face to face kasi natin minimal lang, eh. It's either we will have a quiz or we will have our laboratory activities. So, 'pag nagki-quiz tayo, may grace period pa, sige bibigyan ko kayo ng grace period. Halimbawa klase natin 7:30, 8. So 'pag male-late ka ng 8, ay patay tayo diyan. Pero 'pag male-late ako, okey swerte kayo, 'di ba? So, anyways guys, ayun lang, considerate naman ako. So wala na bang other na tanong, aside sa puwede bang ma-late? Si Janice. Uy, bawal makalimutan yun. Hindi, biro lang. Anyway, in terms of mga quizzes pala, ina-announce ko naman ahead of time. Hindi naman ako yung biglaang quiz talaga. Para naman para naman makapag-prepare kayo. Minsan kasi hindi tayo nagsa-study hanggang hindi tayo sinasabihan. Ako nafo-force lang din ako mag-study 'pag may quiz, 'di ba? So, ayun. It's a one way of learning lang din. 'Pag may quiz talaga nafo-force sarili mo. So, naalala mo na ba yung tanong mo, Janice?
I'll post na lang muna din. Pero, depende. Pero i-announce ko naman ahead of time. Pero, yun lang. Announce ko naman siya, hindi naman biglaan na 7:30, "Guys, nandito na ako." "Nandito ako sa room, bakit wala kayo?" 'Di ba? Hindi naman gano'n. Ako naman yung lugi. Pupunta pa ako do'n tapos mag-o-online lang pala do'n sa PUP, 'di ba? Sa loob ng classroom. Paano 'yan, pang-background lang po, gano'n. Para background room. So, ayun guys. Wala na bang tanong? So, if wala ng tanong, you can leave this meeting. Start muna tayo next week muna talaga para synchronize tayo all us sa mga section talaga, lahat ng section. So, ayan muna. So, yun lang guys. Have a nice day. If inaantok pa kayo, pwede kayong matulog uli. So, ayun. Thank you guys. You can leave now. Thank you po. Thank you po, sir. Thank you. Thank you po, sir.